in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. DZRX, Balitang Radyo, 87.9. Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-13 ng Pebrero. Hatid na DZRX, Balitang Radyo, 87.9, Tinig ng Katotohanan. Vice President Sara Duterte sumabak sa impeachment trial dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Comment, pinaigting ang kampanya laban sa vote buying sa nalalapit na eleksyon 2025. Kanaon, pumutok, dandang residente pinilikas para sa kaligtasan. Kini, patuloy na trend sa social media, link twice, umabot na sa milyong-milyong views. At ngayon, narito ang detalye ng ating mga balita. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon ay ika-13 ng Pebrero at kayo ay nakatutok sa DZRX Balitang Radyo, 87.9, Tinig ng Katotohanan. Mabilis, maasahan at direkta. Ang balita dapat mo malaman. Hatid namin sa iyo na walang labis, walang pusa. Para sa bayan, para sa masa, kami ang inyong tinig sa katotohanan. Simulan na natin ang araw sa pinakamahalagang balita ngayon. Ako si Harris. At ako naman si Clara. Maghahatid sa inyo ng pinakamainit na balita sa loob ng 7 minuto. Sara Duterte, humaharap sa impeachment trial. Patuloy na mainit ang usapin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Para sa update mula sa Kongreso, narito si Clara. Salamat, Harris. Nandito tayo sa Kongreso kung saan nagpapatuloy ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga naglulusong ito, kailangan paliwanag ang paggagamit ng confidential funds. Samantala, matinding inabanggi ng kanyang kampo ang mga karami. Sinasabi ito ay isang politikal na atake. Patuloy nating babantayan ang resulta ng pagdinig. Balik sa'yo, Harris. Maraming salamat, Clara. COMELEC, pinagtibay ang kampanya laban sa vote buying. Sa nalalapit na eleksyon 2025, patuloy ang kampanya laban sa vote buying. Para sa sitwasyon, mula sa isang paaralan na nagsasagawa ng seminar tungkol dito, narito si Marcos. Salamat, Harris. Narito tayo sa isang pampublikong paaralan kung saan tinatalakay ang tamang paboto. Ayon kay Ginoo Santos, isang guro sa Arling Panlipunan, kailangan maturuan ang kabataan ng kahalagahan ng isang malinis na halalan. Ayon naman sa isang estudyante, ang boto ang hindi dapat ipinagbibili kundi ginagamit para sa kinabukasan ng bayan. Anong sinabi ng COMELEC tungkol dito, Marcos? Ayon sa COMELEC, mas paigtingin nila ang kampanya laban sa vote buying upang masigurong pataas ng halalan. Balik sa iyo, Harris. Maraming salamat, Marcos Torres. Mount Canlaon, pinalikas ang daang-daang residente matapos ang pagsabog. Nag-aalboroto ang Mount Canlaon sa Negros dahilan upang lumikas ang daang-daang residente. Para sa sitwasyon mula sa evacuation center, narito si Clara. Narito tayo sa isang paaralan. Narito tayo sa isang paaralan na ginawang pansamantalang evacuation center para sa mga residente na apektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon. Ayon sa Igok, nanatili sa alert level ang lugar na may posibilidad na muli pagsabog. Ayon sa isang evacuee, mahirap ang kanilang sitwasyon, ngunit nagpapasa naman sila sa mga tumulong. Patuloy natin babantayan ang updates mula sa balik sa'yo. Maraming salamat, Clara Bupa. Habang patuloy natin binabantayan ang sitwasyon mula sa Mount Canlaon, hindi rin natin dapat kalimutan ang init ng pag-ibig ngayong Pebrero. Sa darating na araw ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa lahat ng anyo. Allen, Valentine's na naman. May special summon ka na ba? Naku, Harry, kung alam mo lang, gusto ko rin sana iparamdam sa kanya, pero natatakot ako. Bakit naman? Kung mahal mo siya,
Ipakita mo! Eh kasi, pareho kaming lalaki. Baka hindi tanggapin ng iba. Allen, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kasarian. Ang mahalaga, totoo at galing sa puso. Kaibigan, ano man ang anyo ng inyong pagmamahal, ipagpalitin mo ito. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat kinakahong. Ngayong araw ng mga puso, ipagdiwang ang pag-ibig dahil ang pag-ibig ay para sa lahat. Sa anumang anyo, ang pagmamahal ay dapat ipinagdidiwang. At speaking of celebrations, isang trending na kanta na nagpapakilig at nagpapasaya ngayon sa social media, ang Blink Twice ng Bini. Bini, pinasikat ang kanta nilang Blink Twice sa social media. Sa mundo ng musika, trending pa rin ang bagong hit ng P-pop girl group na Bini, na Blink Twice. Umabot na ito sa milyong-milyong views sa digital platforms at nagiging dance challenges sa social media. Maraming fans ang excited sa kanilang upcoming performances at patuloy ang pagsikat ng OPM sa global scene. At yan ang pinakahuling balita ngayong araw. Ako si Harris, ako naman si Clara. Ako si Marco. At ako si Allen para sa DZRX Balitang Radyo 87.9. Dinig ng katotohanan. Serbisyong totoo At balitang direkta. hanggang sa susunod na Update Pilipinas.